Meralco, humingi sila ng pahintulot sa ERC upang gamitin ang kanilang sariling formula sa pag-recover ng sera. Ngunit wala silang sagot na natanggap mula sa ERC. At sa kabila nito, tinuloy pa rin ito ang paggamit ng kanilang formula na hindi aprobado ng ERC kaya nagkaroon ng over-recovery. Sa kabila nito, handa naman ang Meralco na i-refund sa Meralco consumers ang over-recovery kasabay na ang meter refund mula sa susunod na buwan. In the sera was fixed at a fixed percentage. Was set in June 2003. So they computed the period from June 2003 to December 2006. So while there were fluctuations in the peso-dollar exchange rate, the sera was a fixed percentage. Thus, it did not reflect the appreciation of the peso. Ako si Jessica Duco, Nagbabalita Express. Nanawagan ngayon si GSIS President Winston Garcia na i-review ang mandato ng Energy Regulatory Commission kung para nga ba talaga sa bayan o sa Meralco lamang ang serbisyo nito. Inihayag ito ni Garcia matapos na aprobahan ng ERC ang petisyon ng Meralco na magtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan ng Nobyembre. May Express Balita si Jeffrey Saide. Dapat na raw i-review ang mandato ng Energy Regulatory Commission kung ito ay para sa taong bayan o para sa kapakanan ng Meralco lamang. Ito ang maanghang na paratang ni GSIS President Winston Garcia na tinulagsang muli ang pagpayag ng ERC para sa panibagong pagtaas ng singil sa kuryente ng Lopez firm na Meralco. Kaduda-duda daw kasi na papayagan pa ang pagtaas gayong halos lahat ng presyo ngayon kabilang na ang petrolyo ay nagbabaan. Maliban pa ito sa katotohanan ang Meralco ang siyang may pinakamalaking singil sa kuryente sa buong bansa na pumapalo sa 10 pesos sa residential at lagpas 8 pesos naman sa commercial. Banat pa ni Garcia ang bilis-bilis daw ng Meralco sa paghingi ng panibagong 14 centavos increase gayong hindi pa ito tapos sa pagbibigay ng 3.9 bilyong pisong refund sa mga consumers nito. We also urge the ERC, if they are really concerned in protecting the public, to review the IPP rates and fees that are charged to Meralco and eventually passed on to the consumers. We specifically urge the ERC to immediately review the rentals of the IPP plants to the tune of 20 billion pesos a year. That is passed on to consumers. Subalit mas malaking hiwaga para kay Garcia kung bakit nananahimik ang mga senador maging kongresista sa issue ng energy hike gayong sa pagtaas ng presyo ng petrolyo at iba pa ang bibilis daw nilang magsalita. Tanong tuloy ni Garcia, kanino ba takot ang mga mambabatas? Matatandaang ang Meralco na isang public utility firm ay pagmamayari din ng pamilya Lopez na siyang nasa likod naman ng ABS-CBN network na para kay Garcia ay hindi raw nararapat. I urge our senators and congressmen, especially our senators who are always quick to stand up when public interests are involved, to seriously look into the actuations of ERC, specifically whether ERC during these past years has been functioning in accordance with its mandate. The fact that ERC has allowed Meralco rates to increase at a disturbing rate, so much so that Meralco now charges the highest rates in the country, is a serious indication that ERC has miserably failed to perform both its mandate and its sworn duty to protect the interests of the public. Ako si Jeffrey Zaide, Nagbabalita Express. Samantala, matapos taguriang public enemy number 1 ng mga guro, dinipensahan ni GSIS President Winston Garcia ang kanyang sarili. Ayon dito, wala umanong basihan ang mga ibinabato ng mga kritiko laban sa kanya dahil ginagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Dagdag pa nito na mas importante na mga figures na nagsasaad ng mga inilunsad niyang reforma. Hindi rin daw magsisinungaling ang 41 billion pesos na siyang itinaas ng kanilang assets sa kabila ng pagbabagsakan ng ibang mga kumpanya.
wala nang batas na umiiral pa sa basilan. Ito ang naging pahayag ni Father Angel Calvo, presidente ng Nagdilaab Foundation. Ang pahayag na ito ng pari ay lumabas matapos na magbigay ng pahayag ang mga kidnappers na puputulin ang mga daliri ng mga kidnap victims kapag hindi ibinigay ang hinihingi nilang ransom. May Express Balita si Julie Alipala. Wala talagang batas na nangingibabaw sa basilan. Ito ang pahayag ng ilang opisyal matapos makumpirmang walang nagagawang otoridad sa basilan sa kaso ng mga nabihag na biktimang sina Esperancita Jupida at Merly Mendoza. Alas 9 Martes ng gabi tumawag ang mga kidnappers sina Father Angel Calvo, presidente ng Nagdilaab Foundation, at kay Nestor Jupida, asawa ni Esperancita. At dito isinarinig sa pamilyang Jupida at sa pari kung gaano kasakit ang ginagawa nilang pananakit kay Esperancita. Ayon kay Calvo, dama nila ang matinding kahirapan at karamdaman ni Jupida sa pamamagitan ng masyadong mahinang tinig nito habang ito ay umaapela sa asawang gumawa ng anumang paraan upang mailigtas na silang dalawa sa kamay ng mga kidnappers. Nagbanta rin ng mga kidnapper na kapag magmamatigas pa rin ng pamilya at ang Crisis Management Committee, mapipilitan silang putulin ng ilang bahagi ng daliri ni Esperancita. Matindi na rin ang pag-aalala ni Calvo sa isa pang bihag na si Mendoza na kahit kaunting balita ay wala na silang nakukuha. Aminado naman si Anak Mindanao Party List Representative Mujib Hataman na walang batas na nangingibabaw sa basilan dahil sa kapabayaan ng kapulisan at ng pamahalaang lokal. Dapat na rin daw pumasok at makialam ang national government dahil pawang mga irresponsable ang local government at ang PNP sa basilan, ani Hataman. Para kay Basilan Bishop Martin Jumuad, walang ngipin ang batas sa probinsya at hindi determinado ang kapulisan na palakasin ang enforcement laban sa mga kidnappers at iba pang masasamang elemento. Nananawagan na rin si Calvo sa lahat ng ahensya ng gobyerno at maging sa kung sino man ang may puso sa mga humanitarian workers na tulungan na sila upang mailigtas ang mga bihag sa kamay ng mga kidnappers. Ako si Julie Alipala, Nagbabalita Express. Sa iba pa mga balita, bubuo ng isang comprehensive investment defense plan ng gobyerno upang palakasin ang seguridad at maging kaaya-aya ang mga investors o investment areas ng bansa. Ayon kay Kalihim Gilbert Chidoro, pinag-aaralan na ang pagdagdag ng mga tropa ng gobyerno sa mining areas kung saan madalas ang banta ng CPP-NPA sa kanilang extortion activities. Dagdag pa ni Chidoro, ang mga ganitong pananakot ay magpapahina sa investment climate ng ating ekonomiya. Kung kinakailangan niya ay palalakasin ang ugnayan ng CAFGU sa mga miyembro ng PNP, lalo na sa Region 12 kung saan may malaking minahan. Isa na rito ang Sagittarius Mines Incorporated. At magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang paalaala. Di kailangan. Samantalang kaugnay sa ika-110th anniversary ng Philippine Portal Corporation ngayong buwan ng Nobyembre, 3 Memorandum of Agreement ang pinirmahan sa pagitan ng Philippine Post at DENR, Red Cross at maging ng Ninoy Aquino Foundation. Alamin natin ang detalye sa Express Balita ni Jinky Baticados. Tatlong mga kasunduan ang sabay na pinirmahan sa pagitan ng Philippine Postal Corporation, Philippine National Red Cross, Department of Environment and Natural Resources at Benigno Aquino Jr. Foundation. Ito kaugnay sa ika-110th anniversary ng Philippine Post Corporation ngayong buwan ng Nobyembre. Sa November 12, isang nationwide tree planting activity ang gagawin ng sabay-sabay sa lahat ng mga post offices sa buong bansa sa pakikipagtulungan ng DENR, Department of Agriculture at local government units, pati na ang ilang mga non-government organizations. This goes hand in hand with the efforts of President Gloria Macapagal-Arroyo in her effort for greener Philippines, which of course the DENR through Secretary Lito Atienza is very much committed in implementing. Nakakatuwa itong ginawa nating MOA signing now with PhilPost. Now we have another government agency that will get into tree planting on a national level. Nakatakda namang gagawin ang isang massive nationwide bloodletting program sa November 17. Ito sa kooperasyon na rin ng Philippine National Red Cross. Ikinagalak naman ni PNRC Governor Rosa Rusal ang mga hakbang na ito ng PhilPost kung saan nagkakahawak kamay ang mga ahensya ng pamahalaan para sa iisang adhikain. The tree project that you had today, I'd like to congratulate you. Because the tree planting, these are so important. But I hope when you go on this project of tree planting,
sana naman, asikasuhin din nyo na huwag naman puputulin yung mga puno natin na nadidyaan. Isinibay na rin ang pagpirma sa isang kasunduan hinggil sa pag-issue ng isang special